Masayang araw mga ka-PL. Nako, meron na namang isang bagong pangalan mga kababayan ang lumutang na di umano'y sangkot dito sa maanumalyang flood control project mga kababayan. Pinasabog po ito ni dating DPWH engineer Bryce Hernandez at pinangalanan niya di umano na Madam L mga kababayan. Ngayon, ang tanong ko po sa inyo, sino po ang pumasok sa inyong malikot na imahinasyon mga kababayan na Madam L? So, kung totoo man ito mga kababayan, itong pasabog ni dating DPWH engineer Bryce Hernandez na si Madam L, abay hindi lamang po iisang tao ang mastermind nitong maanumalyang flood control project mga kababayan. Maaaring isa, dalawa, tatlo. At yung isa, yon ang sinisisi nila. Lalong-lalo na yung tumakas, yung isa, nasa Spain. Pero yung di umano'y tatlong mastermind mga kababayan at higit sa lahat, itong pinangalanan ngayon ni Bryce Hernandez na nagngangalang Madam L, nananatili pa po sa ating bansa. Kaya pala merong isang distrito sa ating bansa na hindi nila mapunta-puntahan, nila Magalong, no? Ng DPWH, ng ICI, mga kababayan, baka madamay. Yung lugar po o distrito na madalas pong mabanggit ni Chavit Singson, napuntahan nyo yung lugar na yun. Bakit hindi nyo mapunta-puntahan? Inuna nyo pa ang Davao at ang baha nasa Cebu. Bakit nasa Davao kayo? Ba't hindi nyo mapuntahan itong isang distritong ito? Hindi kaya, mga kababayan, itong si Madam L ay merong malalim na relasyon dito sa isang distrito na pinapupuntahan ni Chavit Singson? Kayo na po humusga. Ito po ang video mga kababayan. Panuorin po natin. Okay, ito na ho. Isa na namang bagong pangalan na ang lumutang sa lumalawak na flood control scandal. Ayon kay dating DPWH engineer Bryce Hernandez, may isa raw alias Madam L na siyang nagdodoktor sa bidding process ng mga proyekto. Kita nyo na. Meron di umanong isang Madam L mga kababayan ang nagdodoktor sa bidding process nitong mga flood control. Sino? Si Madam L, mga kababayan. Kayo, malilikot po imahinasyon ninyo Ako nga, may idea na kayo pa. Kagagaling ho ninyo na mag-analisa. Lalong-lalo na itong letter L, mga kababayan, na pinasabog ni Engineer Bryce Hernandez. Nako, dapat busisiin yan. No? Kung sino itong si Madam L. No, mga kababayan, kung si Martin Romualdez, di umano ipapatawag na sa Senate Blue Ribbon Committee sa susunod na pagdinig itong darating na Nobyembre 14, mga kababayan, dapat mapag-usapan din ng Senado kung sino itong si Madam L para lumutang lalo, mga kababayan, hindi yung pasabog lang ni Bryce Hernandez. At higit sa lahat, sana ang pitpitin ng Senado, mga kababayan, itong si Bryce Hernandez. Ipatawag to si Bryce Hernandez sa Senate Blue Ribbon Committee at itanong sa kanya kung sino itong si Madam L. Senator Panfilo Lacson, chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Sir, kumakatok po kami sa inyong tanggapan, sir. Kumakatok po kami sa inyong dalawa ni Senate President Tito Soto. Nagsalita na po si Bryce Hernandez. Sir, baka naman babaliwalain nyo lang po ito at sasabihin ninyong chismis lang yan. Gawa-gawang kwento lang. Fake news lang o paninira lang. Kahit nasabihin pa natin gumagawa lang ng kwento si Engineer Bryce Hernandez na itong nagngangalang Madam L, siya di umano, sangkot dito sa bidding process na nagdudoktor sa flood control project. Dapat busisiin nyo yan, Senate Blue Ribbon Committee. Patunayan ninyo na kayo ay para sa taong bayan. Hindi para sa mga politikong inyong pinaglilingkuran. Teka, meron ba't kayong pinaglilingkuran ng mga politiko? Nagtatanong lang po. Nagtatanong lang po kami, sir. Baka kasi meron kayong pinaglilingkuran. Ngayon kung wala, patunayan po ninyo na walang nag-uutos sa inyo o gumagawa ng drama sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Patunayan po ninyo, Sir Panfilo Lacson at Tito Soto, na kayo ang amo at hindi kayo ang tuta. Busisiin ninyo itong si Madam L. Nako, dahil ayon pa sa ating mga kababayan, itong si Madam L, matagal na di umano itong nagmamaniobra dito sa bidding process, mga kababayan, dito sa flood control project. Panfilo Lacson, sino si Madam L? Sana
ipatawag ito at alamin ninyo kung sino itong si Madam L. Kasi kung ang tao lang ang maghuhusga kung sino siya, abay tumbok na. Hindi ba? Mga kababayan, tumbok na. Kung sino itong si Madam L, kasi pang letter L. Ano apelido nito? Marco? O, apelido niya, letter A, nagsisimula? Nagtatanong lang po, hindi kami nagpaparatang. O, kinuha po namin sa balita yan, na ayon sa balitang pinanood po natin, mga kababayan, pasabog di umano ito, ni dating DPWH engineer, Bryce Hernandez, nagnganganang Madam L, ang nagmamaniobra, mga kababayan, sa bidding process. Abay, sangkot ito, mga kababayan. Maaaring ito pa nga, ang mastermind. Kaya ganito ang nangyayari sa flood control project. Nagkaroon na ng mga anomalya. Ay hindi mo papayag ang tao na hindi po ito mapanagot. Kahit maimbestigahan man lang. No? Yung pag-iimbestiga ba sana na walang kinikilingan? Yan, no? Pag-iimbestiga na walang pinapanigan. Pag-iimbestiga na ang tukoy, imatukoy. Ayan. Kung sino talaga ang mastermind. Hindi yung parang pinagtatakpan na ang mga mastermind. O anong nangyari kay Bunuan? Di bagay pinayagan na lumarga? Bakit nyo pinapayagan? Hindi pa ho tapos ang investigasyon. Wala pa hong nakukulong. Dapat merong managot, merong makulong. Bakit nyo pinayagan? Di bagay dapat sa lahat ng mga naimbita at sa lahat ng mga namuno sa DPWH bago pa lumutang itong maanumalyang flood control project, dapat nga nag-issue kayo ng whole departure order eh. Di ba? Pero hinayaan nyo pang makalipad tong sang mama na ito. Pinatakas nyo talaga. Di ba ka? Yung pagpayag mo na makalabas ng ibang bansa, itong taong inihinalang sangkot, pagpayag po ito, hindi nyo po tinutulan, hindi nyo po pinaharang sa Bureau of Immigration eh. Pinayagan yung makalabas nitong mama eh. Di ba kayo pagpayag ito? Mga kababayan, pinayagan, tuloy, ang ating mga kababayan naghihinala, kaya daw pinayagan. Kasi mahirap na baka magkamali itong si Bunuan at makapagturo pa. Matukoy patuloy ang buong pangalan nitong si Madam L. Mga kababayan, si Madam L, bagong pasabog yan ni Bryce Hernandez. Sino? Si Madam L. Paki-comment. Kayo na pang humusga. Okay? O ito pa isang balita, mga kababayan. Ito, sabi-sabi lang po ito. No? Pinag-uusapan na po ito di umano ngayon, mga kababayan, sa mga group chats ng mga DDS na mga kaibigan ho natin. Hindi naman po ako kasama sa mga group chat nila eh. At napakarami ko na pong group chat ng mga iniiwasan ako nga. Katunayan, inalisan, nilayasan ko na yung iba eh. No? Pero sa ibang group chats, mga kababayan, ito di umano ang usap-usapan ngayon. Di bagay masyadong sumisip-sip itong si Super Tae kay BP Inday Sara. Kung nasaan si BP Inday, naroon din tong si Super Ate. Ayan, klaro, Super Ate. Binaliktad ko sa Super Tae. Kasi baho na po ng pangalan niya sa atin eh. Mga kababayan eh. Napapaghalatang oportunista itong ali na ito eh. No? Ngayon, usap-usapan ngayon sa mga GC, mga kababayan. Nako, ito na nga pa sinasabi ko eh. Unti-unti nang lumalabas ang kulay nila, mga kababayan eh. No? Tapos na nilang gamitin si BP Inday Sara, nakinabang na sila. No? Naging presidente na yung kapatid niyang bangag, mga kababayan. No? Ba? Di umano. Etong si Super Tae, mga kababayan, ilalaglag na di umano si BP Inday Sara. Ilalaglag niya na daw. Ang tanong, paano niya ilalaglag si BP Inday Sara? Wala namang baho si Inday. Di ba? Bakit niya hindi ilaglag yung kapatid niya na matagal nang laglag sa mga Pilipino? At si BP Inday pa talaga, di umano, ang ilalaglag dito si Super Tae. Mga kababayan, kapag ka nangyari na yan, mga kababayan, kapag ka naglabas na ng pahayag si Super Tae, no, kasi tabi sa mga kumakain, tae ako ng tae. Kapag ka nagsimula ng ilaglag nitong si Super Tae, si BP Inday Sara, mga kababayan, ngayon natin malalaman kung sino-sino itong mga tunay at kung totoo ba talaga na mayroong double agent vlogger. Siyempre, madali lang malaman yan. Huwag nyo sasabihin magpapakatanga pa rin kayo, mga DDS. Huwag nyo sabihin maniniwala pa rin kayo o kung sakasakaling ipagtatanggol na nitong mga double agent vlogger at sinakyan na nitong mga double agent vlogger ang paglaglag di umano dito kay BP Sara nitong si Super Tae, Huwag nyo sabihin maniniwala pa rin kayo, mga kababayan naming taga-subaybay, sa mga taga-double agent vlogger. Huwag nyo sabihin, uy, tama naman yung sinabi kasi. Tama naman yung paliwanag ni Double Agent 1, sinugundaan ni Double Agent 2.
ni double agent 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Napakaraming double agent na mga kababayan. Wag yung sabihin, maniniwala kayo. Kasi, mga kababayan, hawak yung mga double agent na yan. Wala akong binanggit kung sino-sino sila Wala akong pinangalanan bato-bato sa langit, tamaan, wag magalit. Yung sino mga double agent ang magre-react dito sa mga sinabi ko, aba, huli. Huli kung sino ang magre-react na bata kayo ni Super Tae, bagamat itinatanggi ninyo. Mga kababayan dito ang magkakaalaman na. Sana, totoo, itong usap-usapan ngayon na naghahanap na di umano ng magiging pasabog itong si Super Tae, no, para ilaglag si BP Inday Sara. Ano naman kaya ang hawak na alas nitong si Super Tae, mga kababayan, laban kay BP Inday Sara? Bakit niya ilalaglag? Ano kaya? Samantalang si BP Inday Sara, napakarami niya ng alas laban sa kapatid niyang bangag, pero pinipigilan lang ni Inday Sara. Hindi niya muna inilalabas. No? Lalo-lalo na yung binanggit ni BP Inday Sara 5 na impeachable offense, no, na mga nagawa di umano nitong kapatid niyang bangag. Pinipigilan niya lang kasi sumisipsip pa si Super Tae sa kanya sumisipsip. Nakikipagmabutihan, mga kababayan Kaya napilitan si Inday na tsaka na natin ito ilabas. Kapag nagsimula ng bumaliktad ang dila nito si Super Tae, maaaring ilalabas na ni BP Inday Sara yan, mga kababayan. Pero ito na ang usap-usapan ngayon sa mga GC, ewan kung saan nila nakuha to. Mga kababayan, sinabi lang naman to sa akin, sana hindi totoo. Pero mga kababayan, posibleng totoo to no? Kasi yung mga kaibigan nating DDS, magagaling yung mga yan mag-espiya, ika nga. Yung totoong DDS hindi yung mga double agent, ang dami kasi mga yan mga double agent At ang target nila ngayon, mga kababayan, kuhanin ang simpatya ng mga kababayan ko. Para nga naman, kung sakasakaling tumakbo yung kanilang Super Tae, ayan, nakakuha ng boto sa mga kababayan ko. Mga kababayan, subukan na sana nila na ilaglag na si Inday Sara. Para magkaalaman na. Ilaglag na sana ni Super Tae si Inday Sara. Para habang malayo pa ang 2028, alam na ng ating mga kababayan kung sino lang ang karapat-dapat. No? Sabagay, kapapanalo niya pa lang ng mga kababayan sa pagka-senadora. Hindi pa siya tatakbo sa 2028, matagal pa ho siya. Yun na lang mga kaalyado nila na maaaring nagpapanggap o maaaring magpapanggap pa lang para pumasok sa senatorial slate ng mga Duterte, mahadlangan na natin. No? Ma-question na natin sila ba talaga totoo na alyado ng mga Duterte o baka naman nagpapanggap, nagdadamit DDS lang, pero ang katotohanan ay mga double agent. Ayan. Kundi higit sa lahat, mga tao pakawala ng mga bangag, mga kababayan. So yun, eto na. Ilalaglag na di umano ni Super Tae si BP Inday Sara. Subukan niya. Gawin niya na. Yan ang hamon natin sa kanya. Kung totoo man itong usap-usapan ngayon, gawin niya na. No? Ilaglag niya na. Para lumabas na ang bloodbath ni Inday. Ano ba, mga kababayan? Ito pa isang balita. Nako, gaano kaya katotoo itong nakuhang impormasyon, mga kababayan, ni Kiko Barsaga? Alam niyo ba, sabi niya dito, sa bago niya palang post, 2 oras pa lamang po nakakalipas, mga kababayan, ito basahin ko. Martin Romualdez will escape the country before President Marcos resigns next week. Nga ba, magre-resign daw di umano si Bongbong Marcos, mga kababayan. Next week. So bago mag-resign di umano ito si Marcos, tatakas na daw si Romualdez, mga kababayan, sa bansa. Aalis na di umano siya sa bansa. Ngayon, totoo kaya itong mga sinabi ni Kiko Barsaga, mga kababayan? Para sa akin, 80 to 90% may katotohanan ho ito. Nasaan ba si Kiko? Nasa House of Representatives. Nasaan ba si Martin Romualdez? Nasa House of Representatives. Mga kababayan, walang lihim sa Kamara na hindi po nabubunyag o nalalaman ng lahat ng mga kongresista. Kahit nga yung pambababae lang ni yung pambababae ni alam nga ni Congressman kahit nga yung panlalalaki ni Congresswoman, alam nga ni Congressman ganito Alam yan, mga kababayan. Kahit nga yung pondo na ibinigay kay Congressman ganito na ibinulsa lang, alam po ng mga kongresista yan. Wala pong lihim na hindi nabubunyag sa Kamara, mga kababayan. Kaya, para sa akin lang, itong mga sinabi ni Kiko Barsaga, 80 to 90% meron po itong katotohanan. Bakit?
nung nakaraang buwan pa lang mga kababayan, kung di ako nagkakamali, October yata yun no? Nagpaparamdam na itong si Martin Romualdez na di umano manghihingi ng travel clearance para lumipad, umalis ng bansa kasi magpapagamot. May sakit daw May sakit-sakitan o talagang may sakit. Kung nagsasakit-sakitan man, magkatotoo sana na magkasakit mga kababayan, yung bang hindi pa magurgurha. Yung tamaan lang talaga ba ng malubhang karamdaman. Malubhang karamdaman, magsisi sa mga nagawa niyang pagkakamali, yung ganung tipo, tapos hihingi ng tawad sa mga tao. Pasensya na. Inaamin ko na. Nagkasala ako. Pinagsisihan ko na. Yung mga kasalanan kong nagawa sa bayan, eto't nagkakasakit na ako. Mapapatawad niyo ba ako? Yung mga ganung tipo, di ba? Sinisingil na yata ako. Sa mga gawa kong pagkakasala, patawarin niyo ako mga Pilipino, inaamin ko na. Siyempre, hindi na makukulong, may sakit na yan Di ba? Ang hahagilapin na lang, yung mga mas malalakas na naging katandem nila sa pagnenenot, ayan, sa kabanang bayan, mga kababayan. Di ba? Sana lang. Hindi naman tayo naghahangad na magurgor. Yung sakit kasi, mga kababayan, pag ginapuan ng sakit, yung mga mayayaman, malaki posibilidad na gagaling sila sa karamdaman. Kita nyo nangyari kay Boying Rimulya. Di ba? Ang tagal na wala. Nagpagamot dahil tinamaan din ng malubhang karamdaman. Kamusta ngayon? Gumaling na kasi may pera. Pero tayong mga mahihirap, tablan tayo ng sakit, taragis na yan, wala tayong kakayahang magpagamot sa ibang bansa, sa mga espesyalista. Dito lang sa bansa, ang haba pa ng pila, mamamatay tayo sa sakit natin. Ibang-iba ang kalalagayan natin mga mahihirap kontra sa mga mayayaman pagdating sa pangkalusugan. Wala tayong kakayahan magbayad ng mga mamahaling doktor para mapagaling tayo. Samantala, yung mga kawatan na yan, pag nagkasakit sila, may posibilidad pang gumaling sila. Depende na lang kung talagang papipirmahin na ni Lord yung isang bulate para magurgor na sila. Pero sana wag naman magurgor. Kinakailangan gumaling sila sa sakit kung totoo man na magkasakit para mapanagutan nila sa bilangguan yung kanilang mga nagawang pagkakasala. Di ba? Mga kababayan, kayo ba'y naniniwala po dito sa sinabi ni Congressman Kiko Barsaga na di umano lilisanin o tatakas si Martin Romualdez sa bansa bago di umano mag-resign si Marcos sa susunod na linggo? Ang tanong, mag-resign ba si Marcos sa pagiging presidente niya, mga kababayan? At higit sa lahat na tanong, higit sa lahat na tanong, ipapanawagan ba kaya nitong magsasagawa ng rally na pababain na lang si Marcos? Ito ho, lilinawin ko, mga kababayan. Lilinawin ko. Ang KOJC, hindi po makikilahok. Yan po, hindi makikilahok ang iglesia, ang KOJC, mga kababayan, dito sa mangyayaring rally. Mas uunahin po nila ang pagtulong sa mga kababayan nating tinamaan na naman ng bagyo dyan sa Cebu City. Yan po ang focus ngayon ng KOJC, tulungan ang ating mga kababayan. Sa mga nagpapakalat na di umano'y kasama ang KOJC, baguhin nyo po ang inyong mga naratibo, mga sir, mga madam. Baguhin nyo po. Mahirap na. Parang isinasadlak ninyo sa kapahamakan si Pastor Apollo Kibuloy. Wala po sa isip nila yan na makilahok. Oo, suportado nila ang prayer rally ng Iglesia ni Cristo. Oo, maipagdarasal din nila. Pero yung makikilahok sila sa rally, sa palagay ko, ang pagkakaalam ko lang pasensya na kung mali, ako, hindi po sila sasama sa rally. Period. Yun lang po. Maliwanag. Ito pa isang balita, mga kababayan. Shout out sa mga loyalista. Mga loyalista na galit sa China. Paano ba ngayon to? Ang China magbibigay ng malaking tulong. Lalong-lalo na sa mga kababayan natin tinamaan ng bagyo. Bagyong Uwan at Bagyong Tino. Ito ang balita. Magbibigay ang China ng $2.4 million pondo at emergency supplies bilang tulong sa Pilipinas na magkasunod na sinalanta ng bagyo. Maliwanag? Hindi na natin pahabain pa itong pagpasa natin. Maliwanag po. Matapos hagupitin ng bagyo, China aambunan ng 2.4 million relief aid ang Pilipinas. Kita nyo na? Bongbong Marcos, kita mo na kung paano mo binalahura ang China sa ASEAN Summit sa Kuala Lumpur. Doon ka pa nagsumbong, doon ka pa nag-ingay, tuloy binara ka ng Prime Minister ng Malaysia. Bakit doon mo daw i-open yung problema mo sa ASEAN Summit? Hindi naman yun ang tamang venue para pag-usapan yung problema sa West Philippine Sea. Napuna ka, napahiya ka, Bongbong Marcos, di ba? China. Pagkatapos mong banatan sa ASEAN Summit ng China, ito, bibigyan tayo ng $2.4 million. Napakalaking bagay na yan. Di hamak pa nga na mas malaki itong ibinigay ng China
Kasi ang US nagbigay sa atin, 1 million US dollar lang. Oh, 1 million US dollar nagbigay si Trump. Pero ang China, 2.4 million US dollar. Di ka na nahiya, Marcos? Dahil mo pa sinampal nito na magkabila. Pagkatapos mo siyang banatan sa ASEAN Summit sa Kuala Lumpur, ito, nagmagandang loob pa sa'yo ang China. Tinulungan pa tayo. Kahit na hindi ka humingi ng tulong sa China. Huwag mong sabihin, ipagmamalaki mo na naman at sabihin mo, teka, hindi naman ako humingi ng tulong sa China. Hindi naman ako nanawagan sa kanila, nabigyan tayo ng tulong, natulungan tayo. Huwag mo ipagmamalaki yan. Malaking bagay na itong binigay sa atin. Huwag mo na itaas ang ere mo kahit na hindi ka naman karapat-dapat na itaas ang ere mo dahil wala kang ere. wala kang ipagmamayabang. Lalo na yung mga nagawa mo sa bansa. Ano ba nagawa mo? Meron kang ipagmamayabang? Wala. O ano, China, may ipagmamayabang sila sa atin. Nagbigay sila sa atin ng 2.4 million US dollar. Mahiya ka naman. Sana mahimasmasan yung utak mo. Yung kapitbahay natin na napakalaking bansa na nangunguna ang ekonomiya sa buong mundo, inaaway mo. Imbis na kaibiganin mo, inaaway mo pa. Ayan, tinulungan tayo. Mahiya ka naman, Bongbong Marcos. Mahiya ka. Baguhin mo yung Sino ba nag-uudyok sa'yo na away ng China? Sino ba? Akala ko ba hindi pala away ang mga Marcos? Kasi nga pala, akala ko lang pala yun. Ang katotohanan, pala-away pala ang mga Marcos. Sa administrasyon ng ama, Aquino ang kalaban. Sa Marcos Jr., Duterte ang kalaban. Di ba kayo makapala-away lang, mga kababayan? Ano sa palagay ninyo? Paki-comment. Hanggang dito lang, maraming salamat. Mag-iingat kayong lagi, tigit sa lahat. Mahalin natin ang Pilipinas.